Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Aries. Pero unang mensahe ninyo ay the Tower energy. Ayan. So, maghanda daw kayo, no? Because may mga bagay dito na magbabago. Yung mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, Aries, this is going to come by surprise. Yung bigla na lang itong mangyayari. Bigla na lang itong magaganap sa buhay ninyo na hindi ninyo ito napaghandaan, no? Hindi ninyo ito ma-anticipate kasi sorpresa ito sa inyo ng Divine Universe, no? Kaya it could be in different areas sa buhay ninyo. It could be also in just some areas ng buhay ninyo, no? Maaring maaring mga sa major areas to, like trabaho, karera, ganon, mga relationships siguro, no? Mga ganong sitwasyon dito ang maaring magbabago, no? So, what else? We have the Sun. Napakaganda. Kasi si Sun, positive change ito, no? Positive changes ito. So, the Tower energy is also a change energy at sinamahan ni Sun. So, most likely, no? Ang magaganap na mga pagbabagong ito sa buhay ninyo ay ikakabuti ninyo. Ikakabuti ng inyong sitwasyon, ikakabuti ng buong ninyo, ng buhay ninyo itself, no? Kaya magiging masaya kayo, ikakasaya ninyo ito, mababalot kayo dito ng liwanag, mababalot kayo dito ng joy, no? This is positive changes. So, lahat ng maaring magagandang pangyayari na maaring mangyari sa buhay ninyo ay maaring yun ang ma-experience ninyo sa ngayon, Aries, no? So, may parating na magandang pagbabago. So, this is really exciting, no? This is also about success, no? This is also about success. This is about pagtagumpay ninyo sa mga problema din na nararanasan ninyo. It's going to fade away na from here on. You're going to be very happy kasi bagong chapter ito ng buhay ninyo, no? This is happiness, this is joy, this is beautiful things, no, na mangyayari ngayon. So, what else? We have the Star. Holy moly, napakaganda nito, Aries. Yung Sun, the Star, nandito na yung mga member ng solar system present sa inyo. Puro sila maghahatid ng liwanag. Pareha sila maghahatid ng new beginnings sa buhay ninyo. So, napakaganda nito. Dito naman sa Star, there could be healing, no? Talagang kung siguro ang iba sa inyo nararanasan ngayon medyo difficult situations sa buhay ninyo, kahit sa anumang parte ng buhay ninyo yan na medyo nahihirapan kayo, you can expect healing, no? For that, kasi nandito ang Star energy, naghahatid dito ng healing energy, no? Kahit yan sa physical na aspeto, financial na aspeto, emotional na aspeto. Kung meron kayong mga challenges na nararanasan sa mga ganyang sitwasyon or ganyang area ng buhay ninyo, that could be healed, no, from here on, kasi nandito ang Star energy, no? Sa Star energy din, this is bringing you new hope, no? May bagong pag-asa, may bagong buhay, may bagong path na magbubukas para sa inyo, no? Divinely guided kayo dito, divinely guided kayo. You are going to be led to this path, no? Kung saan ang tagumpay, doon kayo ihahatid ng Star energy. Kung saan yung bagong buhay, yung bagong path na nalalakaran ninyo para sa bagong sitwasyon, bagong experiences, no, that is meant to happen for you, doon kayo dadalhin ng Star energy na ito. So, this is really, really beautiful, no? May bagong sitwasyon ito, Aries, na mararanasan ninyo sa ngayon, and that is for the better, no? So, what else? We have good luck charm. Ayan. Maaring ang iba sa inyo dito, gumagana na ang mga good luck charm na ginagamit ninyo. Maaring meron kayong mga kwintas, meron kayong mga
kung ano pang jewelry, mga ganon siguro, no? Na amulet, mga ganon. Siguro gumagamit kayo ng mga ganon. When the things aren't working right for you, maaaring yun ang pinapagana ninyo, ginagamitan ninyo ng mga good luck charm. Kaya, nababaliktad ang sitwasyon, no? Pumapasok ang swerte. So, maaaring may mga ganong ganap ang iba sa inyo, Aries. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin po ang mga messages ninyo for today. Paunang mensahe ni Leo ay Star energy. Napakaganda nito, Leo. This is about healing, no? This is about healing, and this is also about new hope, new blessings na parating sa inyo. This is also new path, no? May bagong path na magbubukas para sa inyo sa ngayon. So, binibigyan kayo dito ng bagong pag-asa, no, ng Divine Universe. Kaya dadalhin kayo dito sa bagong daan, no, bagong daan kung saan doon ninyo mahahanap yung bagong saya, bagong joy, bagong happiness na maaaring bumalot sa inyo. Kaya napakaganda nito. This is also about wish fulfillment. Kaya maaaring may mga pangarap kayo na matutupad na sa ngayon, or may mga wishes kayo na maaaring mag-manifest na sa buhay ninyo sa ngayon, Leo. Kaya good luck po. What else? We have 8 of Cups. Ayan. So, speaking of new experience, new path, eto na. Meron na kayong lalakarang bago talaga. Because the 8 of Cups energy, you are walking away from something, no? Kung ano man ang iiwanan ninyo dito, alam ninyo, naramdam ninyo na there's nothing there anymore for you sa sitwasyon na yan. Kaya you're going to decide to leave that situation. Dahil ayaw nyo naman na ma-stuck kayo dyan, no? Ayaw ninyo na alam mo yun, yung ma-stuck na lang kayo sa kahit anong. Alam ninyo na meron pa naman kayong magagawa. Alam ninyo na marami pa kayong pwedeng gawin sa buhay, no? Kaya iiwanan ninyo ang sitwasyon na to. There's nothing there for you. There's no progress, there's no growth, there's no advancement anymore there. Wala na, as in empty na, kumbaga, yung lalagyan ninyo, kumbaga, no? Kaya iiwanan nyo na yan. So, you are heading towards something new. You're heading towards the new path na binubuksan ng Divine Universe para sa inyo dito. And that is where you're going to find your happiness, your contentment, the satisfaction, the harmony that you are seeking. At saka, ano ka dyan, mas parang magiging productive ka dyan. At saka parang mararamdaman niyo dyan yung fulfillment, no? Kung saan man kayo patungo. So, depende sa inyong sitwasyon kung ano ang iiwanan ninyo dito. Meron kang dadatnan or meron kang patutunguhan na mas magiging masaya ka. Mas magiging fulfilled ka, no, Leo? So, what else? We have the moon energy. Ayan. So, maraming gabay, no, ang pinapadala sa inyo dito. Kaya kailangan ninyo dito ng reflection time. Kailangan ninyo dito ng introspection time, no? Para din siguro na makasigurado kayo kung saan na nga ba kayo patungo, no? Kung ito na nga ba ang tamang daan para sa inyo. Kasi you are guided, 'di ba? Pero kailangan ninyo na pakinggan maayos, maigi, kung ano yung divine guidance para sa inyo, no? And pag busy tayo, hindi ba? Pag busy ang katawan, busy din ang isip natin, no? Most likely hindi natin naririnig or maririnig yung divine guidance sa atin through our intuition. Kaya you're being invited here
to do some kind of reflection, to do some kind of introspection so that matutunan ninyo or ma-pick up ninyo kung ano yung gabay para sa inyo ng Divine Universe, no? So, para mapakinggan ninyo ang inyong intuition, mapakinggan ninyo kung ano yung sinasabi sa inyo ng soul ninyo, you need to do this, no? Mag-reflect kayo. And also, pay attention to your dreams, no, Leo? Because moon energy is also about dreams. Meron kayong mga gabay din na pinapadala dyan, ang Divine Universe and the rest of your spirit team through your panaginip. Kaya, be aware also of your panaginip, the elements that you see, the elements na natatandaan nyo pa na galing sa inyong mga panaginip. Pagising ninyo po, isulat ninyo yan, no, para hindi ninyo makalimutan. And when you have time, i-google po ninyo yan. Tingnan ninyo ano ang mga ibig sabihin ng mga elements na nakita ninyo sa inyong panaginip, because that is your guide, no? So, what else for Leo? We have the world energy. Ayan, you are really going to step into a new phase in your life. This is so exciting, Leo. Pare-parehas ang sinasabi nito. 8 of Cups, the world energy, you know, you're really about to start something new, no? This is also an ending and beginning energy. Kaya definitely, no, yung 8 of Cups na to, talagang meron kayong iiwanan, meron kayong isasarang chapter ng buhay ninyo, and you are going to break away from that, and you are ready to step into a new chapter in your life, no? At saka, may mga ano din dito, meron din ditong mga trabaho siguro, pag-aaral, mga ganon, or chapter sa buhay ninyo na magtatapos na or tatapusin nyo na, no? It has come to its completion or achievement ninyo ito na matatapos nyo na. Kaya you are also entitled here to celebrate that, no? Entitled din kayo para ipagpasalamat ninyo yan. Be grateful for that. Celebrate it. Savor it, no? Yung mga successes ninyo sa ngayon. Before you embark on a new beginning, before you start the new chapter in your life, celebrate din ninyo yan para mas lalo kayong ma-inspire, mas lalo kayong ma-motivate, no? So, napakagandang pagbabago ang parating, no? Maaari din, no, na sa pag-alis ninyo to, it might require you to travel kasi si world energy as well is a travel energy. So, most likely, you know, magta-travel kayo. Maaring papunta kayo din sa ibang bansa, no? Maaring ganon pa. Maari din na long distance travel ito talaga, no? International travel is possible also for some of you. So, good luck, Leo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Sagittarius, pauna mensahe ninyo ay 3 of Swords. It's okay to cry. Sabi ng card sa inyo, Sagittarius, no? Panglinis din yan ang mga mata natin. Ako, ganyan. No, ganyan ako. Minsan, pag alam kong, alam mo yun, yung parang pakiramdam ko sinasabuyan ng alikabok yung mata ko. Pinipilit ko talagang umiyak. Para malinis ang mata ko, no? Wala lang. Ma-share ko lang. So, yun. Yung paunang mensahe ninyo dito, Sag. 3 of Swords. It's okay to cry. Yun ang sabi sa inyo ng mensaheng ito. Maaring may mga pangyayari sa ngayon na na-frustrate kayo, no? Or siguro mga unexpected events dito na talaga namang napaiyak kayo dahil hindi ninyo to nagustuhan. Hindi ito ang plano ninyo, maaring ganon, or maybe someone has caused you pain, no? Maaring merong nagpaiyak sa inyo na tao, maaring ganon. Maaring may ginawa na hindi ninyo nagustuhan, hindi maganda para sa inyo, you know, kaya napaiyak kayo. So, maaaring ganon. But, yung sinasabi ng card na to, it's okay to cry sometimes, no? Dahil you also need to honor your feelings. Diba? Lalong-lalo na yung mga ganyang mga sakit sa kalooban, you know, you need to honor that. Kasi, mahirap na hindi natin i-honor yung mga
feelings natin dahil babalik at babalik din yan, no? Para makarating tayo doon sa tamang healing process, kailangan nating i-honor ang mga nararamdaman natin. Wag lang nating tatambayan, no? Tulad ng sadness, wag nating tatambayan yan, yung mga ganon. Kasi pag nagtagal tayo sa sitwasyon na yan, wala din naman magandang maidudulot yan sa atin. Mas lalo lang tayong malulungkot, mas lalo lang bababa ang vibration natin, which is not good, no? Kaya, let's honor our feelings, that sadness, no? Yung mga ganon, saglit lang. No, saglit lang, pilitin natin na wag nating hayaan na magtagal tayo sa ganyang sitwasyon. Instead, mag-isip tayo, anong magagawa natin para makaalis tayo sa sitwasyon na yan, para ma-overcome natin ang sadness, anong magagawa natin. And let's move forward, no? Let's move forward. Yun ang dapat laging nasa positibo lang tayo, no? Na side of life. What else? We have Ace of Pentacles. Ayan. Kung pinaiyak kayo dito naman talagang mapapatalon kayo dito sa saya. Because this is beautiful energy. Lalong-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. Kasi si Ace of Pentacles, this is a new beginning energy na pangkaperahang aspeto. Source of income. Maaring may mga bagong opportunities dito na parating sa inyo. Job opportunity, career or business opportunity na maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance, maghahatid sa inyo ng financial success. Kaya this is very exciting, no? Maaari din na relocation ito, maaari ang iba sa inyo is going to move somewhere else, a different place of residence, no? Maaring ganon. This is also about windfall. So maaring merong bigla-biglang dadating na pera sa inyo dito, no? At maaring yun ang magpapabago ng inyong sitwasyon na biglaan talaga, no? Sitwasyon ninyo pang kaperahan, it's going to change the financial landscape ninyo ng isahang galawan lang kasi maaring big chunk of money ang dumating sa inyo dito. This could also be winning, no? Maaring meron sa inyong mananalo dito sa lottery, mananalo sa inyo sa raffle or any game of chance, no? It is also possible for some of you dito sa Sagittarius. So keep the positive mindset, keep your abundant and prosperous mindset. Iwanan na natin ang kung ano man ang cry na energy dito, no? Umiyak tayo pero wag naman 'di ba? Yung kay tagal-tagal naman na panahon na magpapakasad tayo, no? Kasi hindi yan makakatulong sa atin. That could be blockage, no? Sa atin para dito sa energy na to. Kaya umalis agad tayo sa energy na to at maging masaya na lang tayo. Let's think positive so that we can welcome all the goodness sa buhay natin, ano? Isa na dyan yung Ace of Pentacles energy. Ten of Pentacles, this is about money. This is about family legacy. This is about inheritance, no? Sa Ace of Pentacles energy, maaari din na yung parating sa inyong malaking kaperahan. That could be inheritance din, no? At maaring ang iba sa inyo dito din ay may usaping inheritance talaga, no? Maaring ang napipick up ko dito parang sa, let's say for example sa isang pamilya, no? Parang ikaw yung bukod tanging makakakuha ng mana. Maaring ikaw ang pinamanahan talaga ng mas maraming parte, no, ng mana na yan. And yung ibang mga miyembro ng pamilya ninyo maaaring kapiranggot lang, alam mo yun, yung small part lang, yung ganon, parang ganon ang ganap dito, no? Yun ang napipick up ko dito sa Sagittarius, no? So maybe meron isa, dalawa sa inyo na ganyan ang sitwasyon, kaya parang hindi matutuwa, no? Hindi ikakatuwa ng mga kapamilya ninyo ang ganyang ganap. Kaya even though maraming napunta sa inyo, even though maraming pera, maraming property siguro or big amount of money mapupunta sa inyo, parang may konting lungkot, no? May konting lungkot na mararamdaman kayo because maaaring ang tingin sa inyo ng ibang tao or ng iba ninyong kapamilya
bakit, parang may question, ano, sa mga isip nila, bakit ikaw ang binigyan ng mas maraming parte, yung ganon. Pero, it's beyond your control naman, diba, Sagittarius? Hindi naman ikaw ang may kagustuhan yan na ibigay sa'yo, ang maraming parte ng mana na yan, no? Maaaring inalagaan mo yung tao na nagpamana sa'yo, maaaring sobrang bait mo sa kanya, no? Maaaring komportable siya sa iyo. You serve that person, kaya ikaw ang pinamanahan ng maraming parte, no? Kaya maaaring alam mo, dapat hindi mo ito ikalungkot because it's beyond your control, no? Eventually, may isip din ng mga taong ito na nasa paligid ninyo na hindi mo naman kagustuhan yun, hindi naman ikaw ang gumawa ng will, hindi ba? Kaya wag mong ikalungkot yon, bagkus magpasalamat ka na lang. No? Ipagpasalamat mo na lang na maraming parte ang binigay sa'yo, malaking pera ang pinamana sa'yo, malaking bagay ang pinamana sa'yo. And you can also share that with other people, hindi ba? You can also help other people through that mana na makukuha ninyo. So you can also bless other people. Maaaring binigay din talaga sa'yo yan na ganyang kalaki, para din na makatulong ka sa iba, hindi ba? So, maaaring ganon dyan ang ganap. What else? We have 9 of Cups. Napakaganda nito. Talagang panahon ito para maging masaya ka instead na malungkot, no? Kaya kung ano man ang lungkot energy nito, isang tabi nyo na yan, Sagittarius, matatabunan yan, definitely, because you are getting what you want. Sa ngayon, we have 9 of Cups energy. This is wish fulfillment energy. Kaya, meron kayo ditong wish, meron kayo dito sigurong dream din, no, na magka-come to fruition. So, napakagandang period ito for happiness, for blessings, no? Mga bagay, material na bagay na biyaya sa inyo ay parating, no? Kaya you have so many reasons to celebrate. You have so many reasons to be thankful for, no? Sagittarius. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.